nagbabalik ang PTV Sports. At para naman sa ating sports banter, mga kapanayam natin, live via Zoom si Rhea May Villamin mula sa Philippine Softball Team na RP Blue Girls. Magandang hapon po, Ma'am Rhea. Welcome to PTV Sports. Magandang hapon po. Ayan, Ma'am Rhea, una sa lahat, welcome sa PTV Sports and salamat sa pagpapaunlak ng aming interview ngayong hapon, ngayong Sabado ng hapon dito sa PTV Sports. Unang tanong namin, Ma'am Rhea, since part kayo ng Philippine team, kwento mo naman yung naging journey mo. Paano ka ba nahilig dito sa softball? Ano yung naging journey mo para simulan itong sport na ito? Actually po, nahigit lang po talaga ako nung teacher ko nung elementary maglaro na softball. Tapos, nag-search po ako online. Tapos nakita ko po na parang, oh, okay itong larong to ah. Tapos hanggang napasali po ako sa provincial. Tapos doon ko po nakilala yung coach ko po na tumulong po sa akin para makarating po ng university. Ito, Ma'am Rhea, since nga nabanggit mo no, na akit ka dito sa softball, ano ba yung nakita mo dito sa softball kaya gusto mo siyang gawin mo ng sport and yun nga, ngayon national team member ka na, ano yung nakita mo sa softball? Yung bilis ba ng laro? Ano yung mga napansin mong qualities ng softball na naging way para ma-attract ka sa sport na ito? Parang ano po kami magkakaibigan eh. Then parang nahiligan ko na din po hanggang sa nagustuhan ko po siya na laruin, na nag-enjoy po talaga ako as in parang, okay to, parang makakatulong to para magkaroon ako ng spring scholarship, ganun, tas makakapag-aral po sa magandang universities. Rhea, nung sa simula ba, itong nagsisimula ka pala mag-softball, ginagawa mo lang ba siya para maglibang o talagang yung mindset talagang para makakuha ng scholarship? Nung elementary po hanggang graduate po ako ng grade 6, libang-libang lang po talaga. Tas hanggang nung nag-high school na po, doon na po talaga parang na ginawa ko na po siyang passion talaga. Yung taong nagsabi sa'yo na, kumbaga nagkumbinsi sa'yo na meron kang future nga dito sa softball, no? At i-pursue mo to. Sino yung taong nagsabi sa'yo nun? Si Coach Lori Bernardino po. Okay. So, paano yung naging usapan nyo nun, Rhea? Kwento mo naman sa amin. Parang na magkalabang po kasi yan nung provincial din, tapos parang kinausap niya po ako na may potential ka dito sa larong to, ready ka bang mahirapan, na hindi madali yung training pag pinasok mo tong larong to, yun po. Tapos sabi ko, opo, ready naman po ako mahirapan. Grabe ninyo lang din mahirapan. Pero ngayon nga, Rhea May, ngayon part ka na ng national team natin. Kailan ka ba nag-start maging part ng national team natin dito sa softball? And then, so far, kumusta naman yung experience mo? And then, kwento mo pala, nung nagsisimula ka ng national team, nahirapan ka ba? Dahil sabi nga, ready ka bang pumasok sa hirap? Nahirapan ka ba? Or tingin mo, parang smooth sailing lang yung transition mo from being an amateur and then being part of the national team? Nag-start po ako maging part ng national team nung pandemic po. Nung lumuwag na po yung quarantine, nagkaroon po ng tryout sa Marikina. Then hanggang sa napili po, tas yung training po, kaya naman po. May times lang po talaga na sobrang pag gusto po talaga namin i-prepare yung sarili namin para sa game or sa tournament, dun po talaga mahirap yung training. Pero kaya naman po yung training. Ito rin, nabanggit mo, nung nag-start ka nung pandemic, nung during, nung lumuluwag na, unti-unti nang lumuluwag after ng pandemic. So, and during that time, yung sports, medyo medyo limited pa yung mga medyo limited pa yung mga galaw, no? Hindi ka ba nahirapan, kumbaga, na mag-training, lalo na required, siguro magkakalayo kayo habang nag-warm up, ganyan. Hindi ka ba nahirapan mag-training during that time, lalo na very challenging time for sports? Tsaka maraming restriction, no? Yes. May mga lugar na hindi ka pwedeng puntahan. Yung pagdipat-dipat. May mga kailangan kang requirements para makapunta sa isang lugar. Naging challenge ba yun, Rhea? Nung una po, yung pag-a-adjust, nandun po, yung part na mahirap. Tapos nung nakasanayan na po, kasi syempre, parang kailangan mo din po kasi ingatan yung sarili mo para hindi ka ma-quarantine ba, ganon. Tas
iisipin mo din po yung mga ka-teammate mo na baka pag nagkasakit ka, baka mahawaan, ganon. Kaya doble ingat po talaga. May time po na nagte-training po kami, required po kami ng pandemic mag-training ng naka-face mask, ganon po. Rhea, sabi mo, no, nag-tryouts ka dito sa Blue Girls at fortunately for you, natanggap ka nga. Paano mo nalaman na meron opening dito sa sa team ng Blue Girls? Paano dumating yung balitang yun sa'yo? Parang invitational po siya. Ini-invite po. So bale may naka-discover sa'yo tapos in-invite ka, parang ganun. Opo. Sino yung sino parang naka-discover na pwede ka dito sa Blue Girls National Team? May message lang po ko nung yung dati po kasing dati pong coaching staff, para may message lang po ko. Tapos may tryout nga daw po, ganun. Kung pwede daw po ako mag-tryout. Mm. Nabigla ka ba? Ano yung reaction mo na parang, nire-recruit ako ng national team Parang mabigat. Oo. Siyempre po, parang nagulat. Tapos parang kinakabahan. Halo-halo na po yung excitement kasi siyempre sobrang taas na po nito ito na yung pinakamataas po na career para sa isang player ba. Na maging party po ng national team. Ito, Rhea, no, para lang sa ating mga manonood dito sa PTV Sports, kung ikaw ba itatanungin, since softball medyo malapit din, no, dun sa baseball, pero kung may difference ba yung dalawang sport, ano ba to, Rhea? Ano pinagkaiba ng softball sa baseball? Siguro po ang pinagkaiba lang po ng baseball sa softball is yung bola tas yung layo po ng base, saka yung sabat. Same lang din naman po siya kung paano laruin. Pero yung bola po, tsaka yung bat, tsaka yung mga base po. Sa baseball po malayo, tapos yung sa softball medyo normal po yung size. Yung bola ba dyan, di ba yung bola sa baseball, yung green ba, tama? Hindi. Ay, hindi. Yung Yung puti. yung puti na Baseball. may parang Yung tahi. white po. Yun, di ba? Yung sa softball ba, ano yung bola dyan? Yung kulay green po na Yun. malaki. Yung green. Yun Baliktad yung Baliktad naisip pala yung mo. naisip ko. Yung softball pala yung yung green. Tapos yung bat ninyo dyan, Parehas ba? pares ba or mas malambot? Same naman po, pero yung bat po kasi ng baseball mas maliit po. okay Yung amin po pala. mas malaki. So, yung when it comes to the technique na mga ginagamit, ano yung main difference na itong dalawang sport na to, Rhea? Wala naman po pinagkaiba. Wala Wala naman. ba? Yung Wala equipment ba? lang talaga. Okay. No. So, ngayon na, syempre bahagi ka na ng Blue Girls National Team. Isa sa mga career highlights mo, Rhea, yung nag-compete kayo sa Asian Games at muntikan na kayong makatungtong sa podium. So, pag binabalikan mo yung pangyayaring yun, ano yung tumatakbo sa isip mo? Ano yung mga highlights na tumatak sa'yo? Yung siguro po yung pinaka tumatak sa isip po namin saka sa puso namin, yung nilaban po talaga namin yung game na yun. As in, binuhos na po talaga namin lahat yung pinaghirapan namin, yung nilaan naming oras para dun sa tournament na yun. Yun po talaga. Sobrang, ginawa naman po namin yung best namin, kaso siguro po, kulang pa. Ano yung mga ginawa niyong adjustments nung tumungtong kayo sa Asian Games kasi napakalaking stage nga nito. And ikaw, syempre sabi mo parang nakakapanibago rin siya, di ba? So ano yung biggest adjustment na pinagdaanan mo personally, pati ng buong team na na-observe mo? Yung sa mismong game po, Mm. syempre po, pag po Asian yan, mabibilis po talaga yan. Kailangan double talaga po yung hassle, ganon. Tapos, yung sa climate naman po, medyo malamig ng konti. Tapos, mahirap po magpainit ng katawan. Oo. Nahirapan ka doon? Lamigin po ako sa... Ano yung mga mo naman, Rhea, natutunan mo? Kasi syempre pagka sumasaba ka sa mga ganitong klaseng torneo na malalaki, nasasanay ka rin na kumbaga lumalaki yung confidence mo, nadadagdagan yung experience mo. Para sa akin lang siguro, ang tanong ko, ano yung biggest lesson na napulot mo dito?
Yung biggest lesson ko po na napulot sa bawat game po is hindi hindi naman mali na magkamali ka. Basta pag nagkakamali ka, meron kang natututunan or may i-adjust mo yung sarili mo dun sa pagkakamali mong yun. Then na yung laban hangga't hindi pa siya natatapos, hindi pa siya tapos. Huwag mo nga hayaan na isipin mo na kung malaki yung lamang, yun na yung magdidikta. Dapat ilaban mo hanggang huli, gawin mo yung best. Grabe, Yun po. napakaganda. Napakaganda Tama naman yan, ng sinabi ni Rhea. No? Hindi lang ito sa sports, pati sa buhay. Oo, Yung kahit mga- saan applicable kahit saan yan, applicable no? yan ang mga sinabi ni Rhea. Ito naman, Rhea, bukod sa Asian Games, highlight din ng taon mo for 2023 is yung World Cup. Kumusta naman yung naging experience mo doon playing? Of course, mga katapat mo, yung mga best of the best softball teams na sa buong mundo. Kumusta naman yung pakiramdam na nakalaban mo sila at nakapag-laro ka dito sa World Cup? Nung sa World Cup naman po, unang tournament ko po siya international as sa national team. So, kinakabahan pa po ko nun kasi kababalik ko lang po nun galing injury din. Bigla pong na-line up. Tas parang halo-halo na po yung emotion. Parang kinakabahan, tas excited, tas minsan po nabablanko, ganun. Ito naman, Rhea, no? Nabanggit mo nga, first mo yung World Cup and then Asian Games and then marami ka pa mga sasalihan for the upcoming years. Pero so far, ano na ba yung greatest moment mo as member of the RP Blue Girls? Yung pinaka-highlight po sa being a part of national team po is yung paano po talaga. Yung tinitrip po talaga namin yung team namin as a family po talaga. Wow, Kahit napakaganda hindi naman. po kami magkakadugo or hindi po kami galing sa isang pamilya. Ganun po yung samahan namin dun sa loob. Tapos yung mga games po na support po kami sa isa't isa. Wala pong iwanan. Ganun. Ganda naman nun. Oo, ang ganda Ganda. Kayo yung mahalaga for our Philippine team, no? Yung team chemistry talaga nila Oo, para tama. manalo. Rhea, bago tayo tumungo sa mga tournament na sasalangan nyo, meron ka bang goal bilang member ng Blue Girls na parang ito yung inaasam-asam mong maabot someday kahit hindi sa ngayon, pero kumbaga ito yung bagay na hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha to. Meron ka bang ganun? Meron po. Ano yan? Ano Ano yan? yan? Siguro po yung sa Asian Games po Hmm. na babalik po kami na mas Okay. malakas. So, ngayong nakatikim na kayo ng experience sa Asian Games, naniniwala ka ba na ikaw pati yung buong team mas magiging maganda yung performance nyo pagka bumalik na kayo sa stage na yan? Siguro po. Pero, Confidence! Kaya din po. hoping for the best sana, no? Ayun nga, nabanggit mo maglalaro kayo for Asian Games. Medyo matagal pa naman yung Asian Games. Oo. Pero for this coming 2025, Rhea, may ano yung mga upcoming tournaments nyo na sasalihan? Yung sa December po, meron po kaming tournament na SEA Games. Ayan, yung SEA Tapos Games. yung this upcoming July po yata, meron din po yata. Yun. Ito nga yung nabanggit mo yung SEA Games, no? So far, sa lahat ng mga sinalihan ng RP Blue Girls, Oo. nag-gold ang ating Philippine team. Ano naman yung magiging preparations nyo para ma-maintain sa Pilipinas? Kumbaga, technically, dedepensahan nyo yung gold medal ng Pilipinas last SEA Games for Oo. softball. Ano na yung mga paghahandang gagawin nyo? And ayun, ano yung magiging mindset ng team for this 2025 SEA Games sa Thailand? Actually po, naka-Christmas break pa po kami ngayon. Pero kinausap na po kami and ready na po kami na pagbalik po talaga ng taon, pagpasok po talaga ng taon, doon na po daw talaga maghihigpit sa training, ganon, magbabakbakan. So, kumbaga sulitin nyo na yung, Bakasyon. yung natitirang bakasyon nyo. Ganun ba yan? Oh. Rhea, heading into the SEA Games, di ba? Alam natin, 10 gold medals ang Pilipinas. Meron bang pressure pagka iniisip nyo na kailangan nyo madepensahan yung estado ng Oo. Pilipinas bilang top softball team netong rehiyon natin? Meron, para sa akin po meron, pero hindi ko po alam dun sa iba na ka-teammate ko po.
Alright. Siyempre, kasama naman yan sa bawat laro at sport, di ba? Pero, Rhea, bago tayo magpaalam, baka meron kang mensahe para sa mga fans ng Blue Girls, Sa sa mga teammates mo, teammates mo, sa sa mga coaches. coaches, mga taong sumuporta sa'yo. Message ko lang po sa mga sumusuporta sa Blue Girls na thank you po sa pagsuporta and sana wag po kayong magsawa na suportahan po kami at panoodin yung mga labang po namin. God bless po and Merry Christmas. Alright. Maraming salamat, Rhea May Thank you, Villamin. Rhea. Merry Christmas. Teammates, huwag muna kayong BBTU dahil magbabalik pa ang PTV Sports.